Update ko lang po kayo ngayon dito sa mga home visitation na kung saan nakikita ko may mga nagtatanong sa akin kung si Cash Express ba nag-home visit. Tatalakayin natin sa video ito, no? At alam ko sa inyo at papaalala ko sa inyo, huwag tayong basta-basta matatakot kung sakasakali may home visitation o field collector agent na pupunta sa inyo. Okay? Pero bago ang lahat, maglalambing po ako sa inyo na pakipollow po at pakisuportahan po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong din po ang pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. At ako po ay hindi nagpo-promote. Hindi rin po ako agent, hindi rin po ito sponsored. Ako po ay nagre-review lamang po. Sinisilip ko po kung ano yung proseso ng kanilang pagpapautang at yung proseso ng kanilang paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations o idea sa kung ano yung tama at pwedeng gawin ninyo. At kung gusto nyo, subukan ito is, ang papapayo ko lang is loan at your own risk. Ulitin ko, hindi ko kayo hinihikayat. Ngayon, simulan natin talakayin to. Kasi, meron akong kalugar dito. Sa lugar na to, talaga mismo itong lugar na to ha. So sa Valenzuela. Hindi na sasabihin yung mismong address. Tapuntahan ng collection agent o field collector agent ng Cash Express. Okay. Real yun. Totoo yun. Sa akin yung kopya. Pero pinurward lang sa akin sa messenger ko. Kasi alam nila din sa lugar na to na nagbablog ako about sa online lending apps. At may mga humingi na rin sa akin ng tulong dito sa lugar na ito. Okay. Na ganito nga at kilala nga ako rito. Tapos, yung collector agent, siya ng Cash Express. Pero lilinawin ko lang, tatakpan ko lang po yung ibang informasyon ng demand letter na ito na kung saan napuntahan nga yung bahay. As in, talagang malapit lang sa amin dito siya. Parang sabihin ko na mga 2 kanto lang yung pagitan, mga ganoon. Okay? Bakit ako sa inyo yung demand letter? Ito po. Ayan. Ang Cash Express. Takpan ko lang po yung pangalan tsaka yung mismong address niya ha. Yung as in yung mga number. At papakita ko lang sa inyo na ayan. Meron dyan Valenzuela City, Mapulang Lupa. Ayan po. Para may ideya kayo kung taga saan ako. Pero yung address siyempre hindi ko maaaring ipakita. Di ba? Ngayon, ang sabi dito sa demand letter na pinadala ng collection o field collector agent ay kami po ay sumusulat bilang paalaala ng paalalang hinggil sa inyong obligasyong medyo malabo kasi pagkapasa sa akin na pambabayad sa Cash Express Philippines Financing batay sa aming talaan. Kayo po ay may hindi pa nababayarang balanse. Okay? Ngayon yung utang po niya is nasa 42,059 pesos na po. Then yung utang niya, yung principal amount is nasa 12,000 lamang po. I'm not sure, di niya nabanggit kung ilang buwan na ba to. Pero I think sa ganitong klaseng taas ng interest, sa taas ng interest na pinapataw at penalties ni Cash Express, I will think ng mga 2 months na ito. Kasi mataas halos ang tubo nila is 2% daily interest rate ang Cash Express na. Meron po ako niya pero maliit na halaga lang po yung akin na hiram sa kanya kasi sinusubukan ko lang po siyang hiraman at sinusubukan ko siyang i-review para sa inyo para magkaroon ako sa inyo ng tamang expectations about sa mga penalties and extra charges dito kay Cash Express. Hindi ko pa na-update yan. Saka na ko na kayo i-update kapag medyo naging okay na yung aking ginagawang pagre-review sa kanila. Pero ito, yung pagpunta nila is wag po kayong basta-basta medyo mangangamba, matatakot. Nga lang, meron siyang sinabi na itong 42,000 na ito, na kailangan daw bayaran ng sa loob lamang ng 5 araw. Okay, ando na tayo. Kailangan bayaran na buo kasi nga, medyo matagal na yung kanyang overdue. And then, kapag hindi raw ito nabayaran, to basahin ko na lang, no, kasi medyo malabo nga po yung pagkaka-forward sa akin yung letter. Pag hindi raw nabayaran sa prescribed period na 5 days, ay magsasampa na raw sila ng small claims dito raw sa Metropolitan Trial Court sa may Taguig. Ayan, Judicial Region. O, yun yung nakalagay. Binabasa ko lang po sa inyo ngayon yung nakasulat dito kasi medyo malabo nga po. Pero kung sakasakali kayo
advice ko lang, papaalala ko lang po sa inyo, ulit-ulitin ko lang. Kapag kayo napupuntahan ng mga collection agent, kasi itong collection agent na to nag-iwan din naman ng tawag doon ng kanyang number, takpan ko lang yung pangalan, tsaka yung number mismo. Ayan po yung papel na nakaipit doon sa demand letter. Cash Express, Incorporation, Field Collector. Ayan po. Bali, para may tarjeta yung agent at siya yung bahala mangolekta ng balanse nitong aking kalugar. Okay, then, pag kayo napupuntahan yan, at nataon na wala kayo at iniwan dyan, try to settle na lang. Paalala, wag muna kayong basta-basta mangamba, matakot na may kakasuhan kagad. Kaya hindi po yan. Ang small claims ay pag-uusapan lamang po kung magkano ba dapat yung bayarin nyo. Pero ito, yung 42,000 na ang principal amount is 12,000. Medyo malaki, di ba? Malaki na interest. Kung susundin ng judge yung 6% per annum at saka pagiging exorbitant ng kanilang pagpapataw ng tubo. Okay? Yun lang po. Medyo, siyempre, mas gusto nga natin na mag-usap at mag-settle sa mga korte. Yan din po ang pinapayo sa amin ng mga attorney o ng mga abogado ng mga gobyerno ng ahensya, na mga ahensya ng gobyerno, na kung saan pinupuntahan natin para magkaroon tayo ng kaliwanagan kung sakasakaling tayo nahaharap sa problema dito sa mga online apps. Then, paalala ko lang ulit, kapag yan nagkaroon ng problema kung sakasakaling tinatakot na kayo ng agent, pinapahiya kayo, pinuntahan kayo, sabihin, etong kapitbahay nyo may utang, that's the time na pwede nyong ireklamo yung collector agent doon sa mismo company. Pag si company walang ginawang action o disciplinary action doon sa agent, pwede na kayo magsampa ng harassment sa PAOK, PNP, Anti-Cybercrime, NBI, Anti-Cybercrime, sa NPC, sa National Privacy Commission, kung may binabanggit na silang hindi maganda. Kasi syempre, pag dinedeclare na nila yung mga informasyon nyo sa mga taong hindi naman dapat maalaman yung kanyang informasyon, is bawal din po yan. And then, pag may sinisigaw sila na eto nang utang na to, hindi mo magbayad, scammer, estapador, then that will be filed na libel kung sa lugar ninyo. Pwede nyo isama sa barangay. Pwede nyo ireklamo sa barangay para magkaroon siya ng blatter. Kasi, tandaan ninyo, hindi porket may utang din tayo sa kanila, pwede na nila tayong pahiyain. Ang pwede lang nilang gawin ay maningil. Ulitin ko, maningil lang po. At medyo mag-ingat din po kayo, baka mamaya medyo magkaroon kayo ng tension o kung ano man na problema, magkaroon kayo ng sagutan. Mag-isip po muna kayo, baka mamaya may mga body cam yan na maprovoke kayo, may magawa kayo hindi maganda. Pag-isipan nyo, maging kalmado kayo, wag yung basta-basta gagawa ng hindi magandang sitwasyon o isang senaryo na maaari makapagdulot sa inyo na mas malaking problema. Tandaan nyo ha, itong si Cash Express, depende po yan kung pupuntahan kayo, lalo na kung kayo taga NCR. Ngayon, may problema ako na talagang nagpupunta siya dito sa NCR dahil Valenzuela po ito. May ngayon, kung magsasampa sila ng kaso, doon sa kanilang address. Tigatagig yung Cash Express na yan. Kaya tagig din po yung pagsasampahan po ng small claims case. So sana medyo nagkaroon kayo ng ideya, no? Huwag kayong matakot pag pinupuntahan kayo ng mga collector agent, sinisingil kayo sa inyong mga utang. Normal lang po yan at karapatan din po nila. At karapatan nyo rin magkaroon ng kaalaman kung paano nyo haharapin yung mga ganito klase ng mga senaryo. So sana nakatulong ang video nito. Muli, maglalambing ako na pakipalo po aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Maraming po salamat sa uulitin.